Can God actually forgive na wala siyang paghuhugutan, no, ng kaniyang pagiging mapagpatawad? Alam niyo, ang Diyos ay maraming bagay. And He has what we say, attributes. And His attributes cannot go against each other. Are you listening? Ang kanyang mga katangian ay hindi maaaring mag-away-away. For example, sinasabi natin, God is love. Napakagandang isipin yan. Tama? For example, sinasabi natin, God is truth. Okay? At napakagandang isipin yan. No? At marami pang iba. Sinasabi natin, at tinutunaban na kasulatan, God is powerful. And He is. And we say, God is omniscient. No? Yung all-powerful, ang sabi, omnipotent. Ano naman ang ibig sabihin ng omniscient? All-knowing. Ito ay kanyang mga attribute, pero hindi lang lahat yan. Because God is also holy. God is righteous. Okay? At kung pag-aaralan natin, hindi maaaring mabali ang katuwiran at kabanalan ng Diyos. Sa kanyang katuwiran at sa kanyang kabanalan, ang kasalanan ay dapat may katampatang kaparusahan. Naunawaan niyo ba yon? Na hindi makalulusot ang kahit na anong kasalanan sa kanyang harapan. Okay? At kahit sabihin natin ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ay hindi niya maaaring isalang-alang-alang ang kaniyang pag-ibig sa altar ng kaniyang pagiging banal at ng kaniyang pagiging matuwid. Hindi maaari na ang sasabihin ng pag-ibig, oy, kawawa naman ng tao. Kasi mahal ko naman siya, kaya okay na siya. Sapagkat kung gayon, mababali ang kaniyang katuwiran at ang kanyang kabanalan na nagsasabi na ang lahat ng pagkakasala ay dapat may katampatang kaparusahan. Do you know what I'm saying? Okay? So in itself, sa lahat ng attributes ng ating Panginoon, ay hindi mababali ang bawat isa sa mga ito. Okay? At kung titingnan natin ang sinasabi, no? Kung titingnan natin ang talagang ibig sabihin ng righteousness and holiness, mga kapatid, wala tayong magiging kapatawaran. Hindi maaari na ang tao ay mapatawad. Hindi maaari na ang Diyos ay titingin sa atin. Hindi basta-basta niya matitiis na tayo tingnan sa ating pagkakasala. Okay? And the Bible is true na ang lahat ng tao ay nagkasala. For all have sinned and come short of the glory of God. No, sin cannot appear before God. If it will, then it must have its own punishment. But praise God, because the Bible says He was not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So anong ginawa ng Panginoon? Naglaan siya ng kaparaanan upang ang ating pagkakasala ay magkaroon ng kapatawaran. Naunawaan niyo ba? Ang pagpapatawad ay may pinaguhugutan kahit naman sa ating mga, mga tao. Sa totoo lang, mahirap magpatawad. Tama? Yes. Kaya maraming mga magkakaibigan, magkakamag-anak, no, ay nananatili na malayo sa bawat isa, walang pagkakaunawaan, ay sapagkat wala silang pinaguhugutan, wala silang pinagkukunan ng maaaring sabihing pinapatawad kita. Tama ba? Subalit anong ginawa ng Panginoon? Humanap siya ng kaparaanan upang ang pagpapatawad ay mangyari sa atin. And 1 John chapter 1 verse 7 says,
If we go there, 1 John 1, 7 to 9. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And look at this. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Are you listening? And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ibig sabihin, ang pagpapatawad ng Panginoon sa ating pagkakasala ay hindi lang ginawa niya dahil sa kanyang pag-ibig. No. Ginawa niya yan sapagkat binigay niya ang kanyang sarili sa atin at ang ating dapat na kaparusahan ay inako niya sa kanyang sarili at ang pagdanak ng kanyang dugo ay nagbigay paraan para tayo'y mapatawad. Kung kaya ang sinasabi ng banal na kasulatan, without the shedding of blood is no remission. Kaya ang bagay ng pagpapatawad ay napakalalim, mga kapatid. Okay? Kung hindi si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, kung hindi niya ibinuhos ang kanyang dugo, ay walang kaparaanan ang pagpapatawad sa tao. Realize this. It is a very, very great blessing that because of the shed blood of Christ on Calvary's cross, we then can have forgiveness. And this is so great. Alam niyo, na ang lahat ng ating pagkakasalay sukat na mapailalim sa napakamakapangyarihang dugo ng ating Panginoon in a way na walang mas matayong na kasalanan na hindi mapapatawad. And there is no sin so great that can be so great na hindi mapatawad ng ating Panginoon. Minsan nakarinig ako ng isang tao nagsasabi, you know what? His sin is so grievous, that it is beyond forgiveness. It is beyond the blood of Christ. No, sir. Are you listening? Wala nang ibang mas makapangyarihang dugo. Kaya nga inaawit natin minsan kahit sinasabi sa atin, we are the ketchup religion. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. You know, have you ever realized what unforgiveness does to man? Lubos niyo na ba nang naisip kung anong ginagawa ng yung bagay na hindi ka mapatawad sa isang tao? Papangit ka. No? Minsan nabibiro ako, alam mo, ba't ganyan ang itsura mo? Para kang nagkasala na wala kang kapatawaran. Hindi ba? Pero ang sabi nga natin kailan nagiging napakapayapa ng isang tao? Hindi nung patay siya. No, hindi yun. Pero kahit ang tao ay maaari maging payapa sa kanyang kalooban. Pero kailan nangyayari yun? Nangyayari yun kapag alam mong ikay pinatawad na. Yung bang panatag na panatag ang kalooban mo, payapang-payapa ka, para bang magaan na lahat. Subalit pag nanatili ang guilt, pag nanatili ang kaguluhan, pag nanatili yung kabigatan sa puso mo, di ba? Yung kabigatan yun, magtatanstay sa labas At walang cosmetic engineering na maaaring sapat para pagandahin ka. Tama? Sino ba mga cosmetic engineer dito? Dapat mag-aral kayo kasi maraming punerarya dito. Pero hindi, Okay? Kahit si David, yung mabigat na kanyang kalooban, knowing that
he did something so grievous before God. Ano ang kanyang panalangin? Lord, give me back the joy of my salvation. Kapag meron kang kabigatan sa iyong puso, isang kalalagyan na hindi mo maranasan ang kapatawaran ng Panginoon. Kaya alam nyo, sa umagang ito, kung meron kang ganyang kalalagyan, wala ka ng ibang pupuntahan kundi ang dugo ng Panginoon. Amen? Oo. Doon ka mag-shower. Doon ka tumalon. Because what can wash away your sin? Nothing but the blood of Jesus. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive and to cleanse us from what? All unrighteousness. No. Walang supisyenteng tubig ng bautismo na sukat na maghuhugas ng pagkakasala natin. Naunawaan niyo ba? Ewan ko ba sa ating mga kapatid na Katoliko, huwag naman masaktan yung loob nila. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng tubig ng bautismo ay napapatawad ang kasalanan mo. Obserbahan niyo, no? How sometimes we need to be logical about this. Yun ang paniwala ng marami. Sa pamamagitan ng bautismo ay dapat mapatawad ang pagkakasala mo. Yung tubig ng bautismo naghuhugas. Okay. Ba't konti lang? Marami kang kasalanan. Bakit wisik lang? Di ba? Sa dami ng kasalanan mo, ba't wisik lang ang gusto mo? Kung naghuhugas talaga yung tubig, di ba damihan mo yung tubig? So it's inconsistent. Naunawaan niyo ba? Pero tayo mga Baptist, marami na nga tayong tubig. Kaya nga nababautismo tayo, if there is much water, we immerse. Pero marami na nga yung tubig, hindi pa nakapaghuhugas Tama ba? Only the blood of Jesus Christ. But look, the great benefit that we can have forgiveness because of what the Lord Jesus Christ had done. Amen? At dadalhin natin yan. Sapagkat ang lahat ng kanyang pinatawad ay hinugasan magpakailanman. And when we are considered because of this forgiveness, that we are justified by faith before Him. At tinuring tayong ganap. Yun ang Tagalog nun. Inari tayong ganap. Tinuring tayong ganap na para bang, sabi nga ni Tati nung araw, just as if we have not sinned at all. Diba? You have seen it many times kahit sa mga pelikula, nagdadrama sila. Kapag nag-aaway na ganyan, tapos nagkakapatawaran, nag-ayakapan pa. Diba? Diba? Yun palagi ang niyan ang itsura ng scene na yan. Kapag patawad doon, nagyakapan. Wala ka pang nakita talaga nagpatawad, pero pinapatawad na ka to, bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganun But along with that forgiveness, yung gayong pagtanggap. And that goes with the benefit. Are you listening? Ikalawa. Ano yung ikalawa natin? Healing. Healing. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy what? Diseases. Kaya pala, kinakailangan pag ikay Kristiyano, wala ka ng sakit. Hindi tayo naniniwala doon. Sapagkat ngayon pa lang, may ubo na kayo di ba? Ngayon pa lang, may mga sipon at ubo na tayo. Baka yung iba sa inyo, may pneumonia pa. Alam nyo minsan hindi natin alam kung anong sakit natin Pero ang pinakasakit, mga kapatid, na inaalis ng Panginoon ay ito. Hulaan nyo. Kinakailangan bang hulaan yan? Sabi sa banal na kasulatan sa Psalm number 147 and verse 3. Look at what it says here. He healeth the broken heart. He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. Ano kaya ang mas matinding sakit kundi yung sakit na nasa puso, di ba? Tama ba?
Mas masakit kaya yung nararamdaman mo. No? Kanila nga hindi ba meron tayong awit? No? He heals the brokenhearted, He sets the captive free, He makes the lame to walk again, and cause the blind to see. Pero hindi lang yan in the physical sense. Sapagkat ang kalalagyan lang yan lahat, mga kapatid, ay nasa bagay ng spiritual. Malusog ka nga, ang tingin mo sa sarili mo, but look at your heart. Look at what's inside you. You're broken. Amen? Gulagulantay ka na sa loob eh. Okay? Gulagulanit na yan sa kalooban mo. Bagsak na ang kalooban mo. It just translates. Sometimes, alam niyo, minsan nakita ko yung kaibigan ko. Matagal-tagal kami din nagkita. Biglang parang, alam mo, parang ang tanda-tanda mo na yata. Alam mo, kasi dami kong problema sa buhay. Totoo naman yun, di ba? Di ba nakatatanda ang problema? Okay. Nakita kami ng isang araw. Aba, iba itsura. Sabi ko, parang bumata ka. Well, syempre, cosmetic yun Oo. Ikaw, mas matanda ka na sa akin. Syempre, hindi ako nagtitina Oo. Pero sabi niya, alam mo, meron ako iniinom. Anong iniinom mo? Ang iniinom ko yung bang ina-address yung aking genes. Talaga? Oo. Yung kamag-anak ito nung iniinom ni Miriam Santiago. Wow, sabi ko, okay noon. Mahal kaya noon? Oo, mahal pala yun. 100,000 kaya yung gamot na yun. Nakasumpungan ko na kung ano yung supplement. Ito, daming supplement talaga. Kung ano-ano ginagawa Pero mga kapatid, let me tell you this. Hindi kayang i-address ng kahit na anong supplement, anumang galing yan, ang sakit ng kalooban mo. Tama? Totoo yan. Dami-daming ginagawang supplement yan But all of them, pang-cosmetic lang yan. Ito lang yan. But the greater healing na dapat kinakailangan natin ay yung healing ng ating kalooban. But let me tell you this. It's also Christ that offers that kind of a healing. Nakikinig ba kayo? Oo. Yun marami akala mo yung mga Pentecostal na igaganyan pa yung mga dick. Be healed! Parang ganyan, Tapos matutugba silang ganyan, may islain sila. Gawin kaya natin yun dito. Kaya ba natin yun? Biglang gaganyan tutumbahan kayo lahat, Well, hindi tayo naniniwala sa ganun. Okay? Kahit nga si Apostol Pablo nga, nanalangin na siya, si Apostol Pablo na yun, 3 times he prayed na yung kanyang thorn in the flesh, ay maawala sa kanya. Pero hindi, inilis ng Panginoon. Ano sinabi sa kanya ng Panginoon? Paul, ito yun. Sa ganyang kalalagyan mo, mas makikita mo ang aking kalakasan. But then, anong healing ito? Alam nyo, sa mundong ito, ay marami tayong daraanan. In fact, ang sakit, pa-complicate ng pa-complicate. Noong araw, narinig niyo na ba yung Zika virus? Hindi naman natin alam nung araw yan. Tama? Oo. Noong araw ang alam natin sa mga sakit ko, ano lang, TB and everything. Pero magmula nung araw, ang dami nang naging sakit ngayon. Okay? Parang the more technology and the more discoveries and the more advancement that we have, the more complicated diseases come to us. And many more will yet to come. Subalit purihin ng Panginoon. Sapagkat wala nang mas lalala pang sakit kaysa sakit sa kalooban. But God Himself treats that. And eventually, alam nyo, doon sa Revelation 21:4, ano sabi dyan? And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Kagabi, I was speaking doon sa the Brigade Philippines. And I was, sabi sa akin, sabi nilang ganyan,
pwede ba na si Bishop Abante will be our national chaplain for life? Gulat ako. Yun ang gusto nilang mangyari. But anyway, so I was giving some exhortations last night. No? And yung katabi ko, nagkikwento sa akin. Sabi niya, alam mo, yung mother nung kaibigan ko ay eventually namatay na nung isang araw after 20 years of being bedridden. Ano? 20 years? Wow, yes. Na-stroke. Meron ka lang palang ganun? 20 years of being bedridden. Diba? I believe that would be so painful. Naalala ko si Nani nung araw, 11 years bedridden. At kung makikita ko si Nani, maalala ko how I would look at her. It gives me pain to even look at her. Pero kung wala yung prospect, mga kapatid, that eventually all these diseases will be gone. Di ba? And the disease of death, the disease that brings death. And praise God, na ang sabi sa 1 Corinthians 15:26, the last enemy that shall be destroyed is death. He healeth all our diseases. Amen? Well, kaya nga doon sa 1 Corinthians 15:55-57, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Well, I still remember, naririto si Nanay Ballesteros. O naririyan si Resi. Naririyan si Arcel. All of them. No? Ang kanila mga mahal sa buhay. And sometimes we'll say, namatay sa karamdaman. Di ba? But you know what? Behind that, there's the victory in Christ. Because where they are in Christ right now, wala nang sakit. Are you listening? Gone are those things. Di ba? Nilalabo yung mga mata natin, Elmer. Hindi na. Di ba? Wala na yung mga matataas na mga, alam niyo minsan, kahit sa akin, tuwing mag-i-injection ako, para nakakapagod kaya mag-injection. No? Tapos iinom ka ng gamot. Parang nakakapagod yata mag-inom ng gamot. No? Itong si Mark, bata pa, naka-insulin na. No? But praise God, we look forward to one day, gone would be all these things, and God will give to us the greatest healing. Amen? Well, ikatlo, anong sabi doon sa verse 4? Who redeemeth thy life from destruction. Redeem. You remember that song, Redeem, how I love to proclaim it, redeemed by the blood of the Lamb? Redeemed for it because of His infinite mercy, His child, and forever I am. This is the redemption that every child of God would always value. In 1 Peter chapter 1 and verses 18 to 19, anong sabi ni Peter dito? For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation received by the tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb, without blemish and without spot. In Ephesians chapter 1, verse 7, in whom we have what? Redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, who redeemeth thy life from destruction. What does sin do? It brings destruction. What does sin do? It brings condemnation.
But it took the very life and it took the very work of the Lord Jesus Christ to redeem us from all these things. Who redeems thy life, who takes away all these things. Kaya nga, ang sabi sa Romans 8:1, anong sinasabi doon? Therefore, there is no more condemnation now, no more condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. And praise God, we have been redeemed. Do you have redemption today? Huh? It is an experiential thing, mga kapatid. To know that you have been saved. Alam niyo, marami ngayon ang tumatanggap at tanggap ng tanggap kay Jesus. Tanggap ng tanggap kay Lord. Tanggap ng tanggap, ganun lang. Pero walang pagkakaiba. Bakit? Kasi yung pagtanggap nila ay hindi natatranslate sa kanilang kaligtasan. There is no real redemption. Are you listening? Alam mo, kapag ikay hinango, kapag ikay niligtas, talagang ligtas ka. Amen? Alam mo yan. Kung kaya tayo, alam nyo, marami na, born again ka ba? Oo, born again ako. Yan. Ang dami ng born again ngayon. Kaya, alam nyo, purihin ng Panginoon, hindi pa nila ina-adapt yung ano ba, are you saved? Or have you been saved? Kailan ka na-saved? Di ba? Alam nyo, yan ang isang malaking difference. Hindi lang tayo basta-basta born again, kasi ngayon maraming born again eh. Tama? Kaya ang ating sinasabi dito sa atin, are you saved? Saved by the blood. Di ba ano sinasabi? Ano may sinasabi ng awit na yan? No? Saved through new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved. 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 Yun ang hindi maluluma. Have you been redeemed? Ika'y ba'y niligtas na ng ating Panginoon? Well, we're not saying na ikaw ba'y mayroong church membership? Ikaw ba'y ano bang inaatinan mo? No, alam niyo, let me be honest with you all. Hindi nagliligtas ang pasulyap-sulyap lang dito. Hindi naliligtas ang papasyal-pasyal lang dito. Hindi nagliligtas ang padungaw-dungaw dito sa service o paaten-aten. Hindi nagliligtas yan. Ano nagliligtas? Ang pananampalataya kay Kristo nagliligtas. Amen? Simple lang yan. Okay? Hindi kaligtasan pataas-taas ka lang ng kamay. No. Ang kaligtasan ay kinakailangang may panalangin ng pananampalataya. Okay? Yun ang sinasabi sa Romans. No? That na kinakailangan ay meron tayong pananampalataya at pagtanggap sa ating puso na siya'y namatay, namayubay sa krus, inilibing, at nabuhay na maguli. At ba't niya ginawa yun? Sapagkat siya ay dapat na tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. At dapat nating makita na ang inililigtas ay yung mga makasalanan. Ay, ligtas na ako, pastor. Bakit? Marami ako anong ganyan eh. Oh, kailan ka naligtas? Nung pong muntik na kasi ako masagasaan ng tren, naligtas ako. Hindi yun ang kaligtasan doon. Di ba? Ay, naligtas na po ako. Bakit? Alam mo kasi ng panahon ng hapon, maraming beses ako muntik mamatay. Naligtas ako noon. Hindi yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan sinasabi natin ay kaligtasan mula sa kapahamakan at buhay na puno ng pagkakasala. Nakikinig ba kayo? Redeem. Redemption in Jesus Christ. Meron dapat delivery from death. Ibig sabihin, meron talagang transaction na nangyari. Have you been delivered? Di ba? Kaya nga sa atin mga kapatid, ang kaligtasan ay natatranslate sa pang-araw-araw na buhay.
Kung talagang ligtas ka na, may pagbabago dahil yung kaligtasan mo ay dapat makita sa buhay mo. Tama? Paano kang sasabihin ligtas? Hindi ka pa nga makaahon sa uri ng buhay mo. Paano sasabihin ikay ligtas? Hindi ka pa makaahon sa uri ng sistema ng buhay mo, sa itsura mo, sa amoy mo, sa kung ano pa. Dapat ang tunay na ligtas, nakakaahon na ron. Kaya nga, niligtas na tayo sa buhay ng pagiging makasalanan. Hindi ko sinasabing perfecto tayo. Pero somehow, dapat may maging resulta. Tama ba? Amen. Sa lahat ng bagay, totoo yan. Kahit na sa pag-o-offering. Nakikinig ba kayo? Dapat iligtas din tayo sa bagay na walang pakinabang sa atin ng Panginoon. Iligtas din tayo sa pagkakalugmok na walang maasahan sa atin. Ibig sabihin, nagiging mas profitable tayo at mabunga sa kanyang harapan. Sapagkat ang tao ay wala eh. Wala tayong pakinabang, lahat tayo makasalanan. Subalit sa ating kaligtasan ay ginawa tayong kapaki-pakinabang sa kanyang harapan. Kaya nung sinasabi ng Ephesians 2:8 and 9, anong sinasabi? Na doon tayo inilaan at doon tayo tinilaga that we should walk. No? Sa bagay ng meron tayong being workmanship ng Panginoon unto good works. Tahimik niyo. Di ba? Kayo ba'y ligtas na? Pakita natin tayo ligtas. Inahon na tayo ng Panginoon, hindi lang sa kasalanan, kundi inahon na tayo ng Panginoon sa isang walang kapakinabangan na buhay. Inahon na tayo ng Panginoon sa isang buhay na nakalugmok. Inahon na tayo ng Panginoon sa buhay na hindi tayo nagiging pagpapala sa iba. Are you listening? Yun ang pagkakaiba doon. Kaya nga, tala nyo sa atin dito, we always teach this. Maging pagpapala ka naman. No? Inahon na tayo ng Panginoon sa pagiging palagi nasa receiving end. Tayo naman ang panggalingan ng mga pagpapala. Tama ba? Oh, yes. May kausap ako. Let me tell you this. May kausap ako. Alam niyo, somehow, mahirap ang maging pastor. Sasabihin ko sa inyo, because you deal with people, you deal with different situations ng mga tao. Maraming mga pangyayari sa mga relationships ng mga families. Tayo, hindi tayo naniniwala mga kapatid sa mga maling relationships. Nakikinig ba kayo? Hindi tayo naniniwala sa maling mga relationships. Itong nakaraang buwan, nila na kinasal ko, I always tell them, itinalaga ng Panginoon na kapag ang isang lalaki at babae, ang isang lalaki at babae ay magsasama, kinakailangan mayroong kasal. Amen? Subalit hindi natin maiiwasan na nangyayari na may mga nagsasama, nagkakaroon ng supling, hindi naman kinakasal. Ang tanong sa akin ay ganito, Pastor, ano magiging trato natin doon sa nagiging anak ng mga yon? Bastardo sila. Let me tell you this, and I believe this is wisdom. Makinig kayo maigi. Kasi minsan, tayo gusto natin maging idealistic tayo. Okay? By the way, alam nyo, last week, meron tayong magandang pelikula rito. Napanood nyo ba yon? Naku, marami sa inyong wala. You missed the blessing. Napakaganda ng pelikulang War Room, di ba? Pumalakpak pa nga kayo pagkatapos ng pelikula eh. Sa susunod na pagpapakita natin, kasi meron tayong license na pakita yan publicly, pero dito lang. Panoorin nyo. It will be a blessing to you. It's all about prayer. Okay? And what prayers can do. Well, anyway, sabi ko doon sa kausap ko, alam mo, kahit hindi mo matanggap na ganyan na nangyari, nung sila'y magkaanak, buhay yun.
At hindi maaari na ang buhay ay hindi manggaling sa Diyos. Kikinig ba kayo? Hindi maaari na ang buhay ay hindi manggaling sa ating Diyos. And however na hindi ideal ang circumstance, it is not just for the sake of the child. It is for the sake of God. And I have learned this sa aking ministry. Kapag nagkaroon tayo rito ng mga maling relationships ng mga young people, minsan dinidisiplina sila. No? Magbunga yan. Yung ilan sa inyo siguro magbubunga yan, magiging apo nyo. Parang ang hirap niyang tanggapin. But every time a child is born, kahit sa hindi magandang circumstance, are you listening? That life came from God. And that is a message of God to everyone. I'd like you to have a fresh start. I would like you to have a fresh start. It is always a heritage from God. Hindi umaalis yan. Ang sinasabi ng Panginoon, you can always come back to me. Because you cannot have life without me. Naunawaan niyo ba? At minsan, ang mga ganong klaseng circumstance, mga kapatid, ay manggagaling lang sa atin eh. It's hard to accept people. It is hard to accept yung mga bagay, yung mga circumstances na hindi ideal. But when a child is born, ibig sabihin, God has spoken. Something must be realized. God is still at work. Are you listening? We realize we cannot forever be against these things. As God has been so merciful to us, then let us extend that to people. Amen? I was just talking with someone 2 days back. I said, alam mo, you may think na ako ay isang napaka-anong pastor. But you see, I cannot be more than what the mercy of God can do to us. If God extends salvation and redemption to every soul, why can't I extend? Why can't I extend just even a small taste of this to other people? Are you listening? Number 4. Who redeemeth thy life from destruction. And now number 4. Who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. I mean, look at all these. On top of forgiveness. Amen? On top of, ano yung number 2 natin? Healing. On top of redemption, of course, yun ang pinakadakila doon. Pero, nilagyan pa tayo ng, ano ba yung ginalagay sa cake on top of it? Icing on the cake. Di ba? Oo. Tinatanong ko si Mia, yung bang cupcake na ginawa mo, sugar-free yung ano? Pastor, yung sugar-free dun, pastor, yung cake lang. Mukhang palaging matamis yung icing, Pero masarap. The icing on the cake. Sipin mo, pag ang Panginoon nagbigay sa atin ng isang bagay, kompleto, Ricardo. And look at this. Who crowneth thee. Di ba, ang nakakaganda sa lahat ng cake, yung nasa ibabaw. Ano palagay nyo? Tama, di ba? Yun eh. Yun talaga ang bumubulaga sa iyo. And praise God for that. Doon nagiging very presentable ang mga cake. Oo.
Kung yung tinapay lang, ano ba ang tawag doon? Yun lang. Parang patay, ano? Pero, wow, andun lahat ng kulay, may bulaklak, may design. Bilib nga ako sa mga cake ngayon, eh. No? Yung niregalo sa akin yung isang linggo, mukha ko pa, eh. Wow, sabi sa akin ni Mia, ano, Pastor, kamukha mo ba? But who crowneth thee with what? Loving kindness and tender mercies. What are these? Ano ito? Loving kindness and tender mercies. Alam mo, I remember Romans 12:1. Ano sinasabi sa atin ng Romans 12:1? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Well, do we really realize all the mercies of God sa atin? Do we? Sabi ng isang post, ang biyaya daw, yung binibigay sa atin ng Panginoon na hindi tayo karapat-dapat. Siyempre, grace is what God bestows to us, and no matter how unworthy we are, andun ang biyaya. But listen very carefully. Ano naman yung mercy? Ang mercy is what God bestows to us. No? Na dapat sana, no? Ang mercy ay yung hindi pinapadaan sa atin ng Panginoon na dapat sana ay dumadaan sa atin. Ngunit sa kanyang mercy, no, ay pinipigilan niya ito at yun, no, yung mercy na yan ang nag-aangat sa atin. And this refers to gifts and favor and privileges that we have because of His mercy. How does the gifts come to us? According to His mercies. Tama ba? How does ministry come to us? Ang sinasabi ni Paul sa atin dito, no? Sa Galatians yata yun. As we have received mercy, we have this ministry. Okay? Ibig sabihin, what we are and how we are in the ministry is according to His mercy. Look at 1 Peter chapter 2 and verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. In Ephesians 2 and verse 4, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. Mercies. Mercy. The icing on the cake. Di ba? Anong maibabalik natin sa mercy ng Panginoon? Kaya yun sinabi ni Apostle Paul, by the mercies of God that ye present your bodies. A living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ibig sabihin pala mga kapatid, ang tanging maibabalik natin sa Panginoon sa kanyang kagandahang loob. Yun ang Tagalog ng mercy. Ang tanging maibabalik natin sa Panginoon sa kanyang kagandahang loob sa ating lahat ay ito, resonableng paglilingkod. Kikinig ba kayo? Ibig sabihin, kung makakita ka ng isang tunay na mananampalataya na wala man lang paglilingkod sa Kanya, ibig sabihin, hindi niya lubos na naunawaan ang mercies ng Panginoon. Kaya dito sa Lighthouse, binibigyan nating daan ang lahat ng uri ng paglilingkod.
gaano man kaliit yan. No, hindi tayo nagvo-volunteer. We consider His mercies. And by His mercies, na according sa Kanyang mercies, we receive gifts, naroon ang ating paglilingkod. We offer our lives. We surrender our lives. We commit our lives. And make our lives to be acceptable to Him. And because ganyan ang buhay natin, then we render to Him ang katampatang paglilingkod. And my challenge to each one of you is this today. What can we render to God for all His mercies sa atin? Humanap tayo ng katampatang paglilingkod sa Kanya. Okay? Alam niyo, I'm so glad. Kagabi, ginagawa kayong bulletin, namimili ako ng mga pictures. Gustong-gusto ko mga pictures sa ating bulletin. If you observe, palaging group of people. Did you observe that? No? Tayo lang yata yung palagi sa bulletin, mayroong mahabang picture na ganyan. Ang daming tao palagi. May nagpe-present dito, may nagpapakain, may maraming ginagawa. It's a lovely picture for me na marami sa Lighthouse ang naglilingkod sa Panginoon. Nagbibigay ng katampatang paglilingkod. Amen? Sapagkat yun lang ang kaparaanan natin eh. Do you really consider the mercies of God? Tumanggap tayo ng kagandahang loob sa Panginoon. Paano natin masusuklian yan? Hindi maaari na ikaw ay isang mapagpasalamat na mananampalataya na hindi mo sinusuklian ng katampatang paglilingkod o reasonable service ang lahat ng kanyang kagandahang loob. Yun lang ang magagawa natin sa buhay na ito. Pagkatapos ng buhay na ito, wala na. Nakikinig ba tayo? Kaya yan, palagi ang hamon na yan. Kaysa kumanta ka, kaysa tumugtog ka, maglingkod ka, maglinis ka, magwitness ka, magkaloob ka, but do something for God. Serve Him. Sapagkat anong sabi ni Joshua sa mga Israelitas? You know what? You have to choose who you will serve. Sapagkat hindi maaari na naglilingkod ka sa dalawa. It cannot be. You have to choose who you will serve. Naglilingkod ka. And by the way, yung kanina sinabi ng verse, 2 Corinthians chapter 4, verse 1. 2 Corinthians 4:1. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy. Kaya nga alam niyo dito sa Lighthouse, ang ministry dito hindi pasikatan. Ang ministry dito ay palaging tumitingin sa kanyang kagandahang loob sa atin. Kung hindi sa kagandahang loob ng Panginoon sa akin, mga kapatid, wala ako dito. At dapat ganyan din lahat tayo. Tama? Oo. Number 5. Verse 5. Who satisfieth thy mouth with good things. Who satisfieth thy mouth with good things. Ano ba ang paningin natin sa bibig? Ano ba? When we, good things, satisfy your mouth with good things. Ha? Parang ang sarap isipin na maaari mong kainin, di ba? Nag-aantay kami ng flight kahapon, kami ni Ray. Nasa airport kami. Maaga kami. Gusto naming maaga. Yung pala yung eroplanong sasakyan namin na manggagaling ng Maynila, nasiraan pa. Kaya pinalitan yung eroplano. Yung dapat na alis namin doon ng 1:20, no? Ay umalis kami alas 3. May appointment pa ako ng alas 6. Late ako. Kaya sabi ko, Ray, kumain muna tayo. Tumitingin kami, ano bang mayroong pagkain dito? Ayun, nakabulaga sa amin doon. Parang chicharong manok. Diba? Yun eh. Wow, laing, ganyan.
Sabi ko, Ray, kumusta gout mo? Sabi niya, ano ang palagay niyo dun sa chichirong manok? Sabi, Pastor, masarap yan. Mamaya sabi ni Ray, kasi isang supot yun eh. Sabi ni Ray, 4 naman tayo dito, kaya hati-hati okay lang. Sabi ko, bigyan mo nga kami niyan. Oh, masarap. Oh. Alam niya talaga mababaw talaga kaligayahan namin eh. Diba? Bumili ako laing, sarap talaga. Ba't ganun ang mga Bicolano? Gusto-gusto ng laing, ano? Oh, lalagyan mo ng suka, tsaka medyo maanghang. Wow, sarap. Oh. Tapos umu-order kami ng almusal. No? Meron doong bangus yata. Tapos sabi ni Pastor, Pastor, wag na yung orderin mo. Oh, anong orderin ko? Orderin mo yung anong isda yun? Yung malasugi. Wow. Sarap. Mga kapatid, para bang it's heaven. Parang durian. Anyway. Nasa lubong ko si Attorney Panelo sa aeroplano. Oh, Attorney, sabi ko, kumusta ka? Oh. Sabi ko, natutuwa ako ron sa nilagay ko sa Facebook. Itong si darating na presidente, parang, para siyang durian. Nabasa pala niya. Sabi niya, alam mo, yung durian naman, hindi naman smells like hell yun. Oh, mabango sa akin yung durian eh. Sabi ko, it's an idiomatic expression. Anyway, whatever. But you know what? Sometimes we really want satisfaction sa ating taste. And God is such. Di ba? Alam niyo, the sweet fellowship that we can have, the relationship that we have, di ba? Alam niyo, ang ating satisfaction, hindi naman sang-ayon sa satisfaction sa mundong ito eh. Are you listening? Kaya i-correct natin yan, mga kapatid. And sometimes, masyado tayong nagiging nakafocus tayo sa mga temporal na bagay. Look at Ecclesiastes chapter 5 and verse 10. Anong sabi dito? He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. When goods increase, they are increased that eat them. And what good is there to the owners thereof, saving the beholding of them with their eyes? The sleep of a laboring man is sweet, whether he eats little or much. But the abundance of the rich will not suffer him to sleep. May kasabay ako eh. Mamaneho akong ganyan. Nakakita siya ng mga natutulog sa bangketa. Sabi nga niyan, Pastor, tinan mo yun naman, natutulog sa bangketa. Mas tahimik pa ang buhay nila sa atin. Mabuti sila nakakatulog ng ganyan, kahit na anong ingay at init, nakakatulog sila ng mahimbing. Tayo, hindi tayo makatulog. Palagi tayo may inaalala. O, hindi ba? Totoo yun. But what satisfies you? Sabi ng isang song, this world will try to satisfy that deep longing in your soul. You may search the whole world o'er, but you'll be just as before. You'll never find true satisfaction until you have known the Lord, for only Jesus can satisfy your soul. He satisfieth thy mouth with good things. Lastly, verse 5, so that thy youth is renewed like the eagle. So that thy youth is renewed like the eagle. My prayer is this. Palagi nilang pinag-uusapan, Pastor, ilang taon ka na? Well, I'm pushing 60. I'm 58. No? Pero sabi nilang ganyan, mukha yatang, alam mo, mas lalo nagiging maigting yung ministry mo eh. That's not me. That's the strength of God. Okay? And we pray that as even we grow older, as even
itong body na ito may not be so strengthened, but our faith can even be more strengthened. Our testimony can even more be stable. Amen? Ang ating ginagawa para sa Kanya might just be cascaded to the many generations after. Why? Because I can do all things through Christ, which strengtheneth me. What do you need today? Look at all these things from God. What shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Remember these things. And come to God today. Even come to God today and say, Lord, thank you, dear God, for all these benefits. And now I come to you. Let me be just how I should be before you. Kung hindi man ako kapaki-pakinabang, Panginoon, let me